Duterte. Abala kasi siya sa ibang bagay, kaya kahit sa TV o sa gadget, hindi raw siya makakapanood. At live mula sa Batasang Pambansa. Alam mo, tama lang na hindi umattend si BP Sara para sa akin. Sa mga nadinig kong Sona, parang ito yung pinaka-boring at saka talagang parang ang layo sa katotohanan. Nasa frontline ng balitang iyan si Ria Fernandez. Ria, anong ginawa ni VP Sara sa Bohol at sino-sino pa ang mga absent sa Sona kanina? Bok, hindi talaga sumipot dito sa ikatlong State of the Nation na address o SONA ni Pangulong Bongbong Marcos si Vice President Sara Duterte. Maski ang ilan niyang mga kaalyado absent din dito sa SONA. No-show sa ikatlong SONA ni Pangulong Bongbong Marcos kanina ang dati niyang running mate na si Vice President Sara Duterte. Yan ang dapat nating tingnang issue. Galit na si BP Sara. Hindi lang siya nag-attend. Hindi pa siya nanood. That is a very heavy statement coming from the Vice President herself. Di ba? Matindi yan. Hindi siya nanood. Kaya, eto na yun. Eto na yung inaantay natin. Ako'y masaya dahil sa wakas, nagsasalita na si BP Sara. Ito ang unang beses na umabsent ang Vice-Presidente sa SONA ng Pangulo. Nauna na rin niyang sinabi noong nakaraang linggo. Kanina, bago pa man magtalumpati ang Pangulo sa batasan, naglabas na ng pahayag ang Office of the Vice President na nagsabing hindi rin manonood ng SONA sa TV o kahit sa anong gadget ang Vice-Presidente. Nasa Bohol daw ngayon si VP Sara para makiramay sa pagpanaw ng Vice Governor ng probinsya at para pagaanin daw ang loob ng mga Boholano matapos isailalim sa preventive suspension ng ilan nilang lokal na opisyal. Busy ako sa mga activities dito sa Bohol today, mula kanina umaga hanggang mamayang hapon, mamayang gabi. Ito hindi ko sinisisi si BP Sara. Sa katunayan, sang-ayon ako sa ginawa niya. Pero kasi, sabi niya, busy siya. Well, I give her the benefit of the doubt. No? Na talagang busy siya. Kaya lang minsan, ang mga bagay-bagay, ay ang ating pagiging busy sa isang bagay ay depende lang yan sa priorities. Di ba? Minsan busy ka sa trabaho. Bakit? Priority mo yung trabaho. Minsan busy ka sa kakainom dahil priority mo yung kainom. Minsan sasabihin mo busy ka sa tulog kasi priority mo katutulog. Sabihin mo busy ka sa gym. Bakit? Priority mo kasi mag-gym. Di ba? Ganun lang yun. Yes, busy si BP Sara. At paniwalaan natin. Pero sa tingin ko lang talaga rito, hindi niya na priority ang SONA. Kaya, bisi-bisihan. Hindi ko sinasabing sinungaling si BP Sara. Ang punto ko lang, hindi niya na priority. At sa wakas, ako'y agree doon. Kasi kung ako lang tatanungin talaga, bagamat ang tong SONA ay nasa batas, ito ay sadyang kumakain lang ng budget ng Pilipinas. Isipin ninyo, ilan ang ginastos dito? 20 million. Kumakain ng budget, kumakain ng oras ng ating mga politiko na dapat sila ay nakakapagtrabaho. Ito ay kumakain lang ng kasinungalingan. Ito ay kumakain lang ng mga empty promises. Di ba? Wala eh. Para sa akin, ampaw. Anong naitutulong ng SONA? Diba? Bagamat hindi ako abogado, so obligado silang gawin yan. Hindi ko po sinisisi si Marcos dito, si Bongit. Pero siguro dapat in the future gawa na ng paraan, alisin na yung SONA. Nakikita nyo ba? May naitutulong ba itong SONA? Wala din eh. Puro kasinungalingan lang. Ang karamihang nangyayari dyan, grandstanding lang. Sabi nga sa interview namin kanina kay Prof. Ana, it's just a grandstanding. Sabi dito ni Drogon, pagtitipon-tipon ng mga buhaya. Pagandahan ng sugot. Pagandahan ng kasamang asawa. Mananalo ba kayo kay Cheese? Di ba? Wala eh. I mean, dapat ang presidente on a regular basis, maybe weekly. Katulad nung ginawa ni PRRD noon,
talagang siya yung nagpapapresko na nagkakaroon ng talk to the people. Diba? Ganun. Hindi na kailangan yung tauna na pag tiningnan mo naman. Ito sinabi, ito realidad, ang layo, ayaw kumunik. Diba? Kaya ang taong bayan, kaya nagkakaroon ng frustration diba? Ang frustration ng tao ay nagmumula doon sa expectations and reality. Same thing dito. Yung sinabi at reality hindi konektado. Kaya nagagalit lalo ang taong bayan. Sana maalis na rin tong SONA na ito. Hindi ako manonood ng Sona. Para naman sa ibang senador, prerogative naman ni VP Sara ang pagdalo o pag-absent sa SONA. Ayon kay Senator Grace Poe, malinaw na indikasyon ito ng gusot ng Vice Presidente at ng Pangulo. Sana nga sa mga bagay na ganyan, maisulong pa rin natin kung anong makakabuti para sa ating bayan. Kung si Senator Joel Villanueva naman ang tatanungin, hindi rin daw pwede pilitin ang bise kung ayaw niyang pumunta. Correct. I see some differences Huwag niyong pilitin kung ayaw. in policies, in the way the government is being managed. So that's how I look at it. And there's nothing wrong about it. And as mentioned a while ago ni Senate President Escudero sa kanyang speech, importante na napagdedebatihan, importante na napag-aaralang gusto ang ating mga polisiya na sa ganoon ay sa huli ang taong bayan ang panalo dito. Si Senator Nancy Binay naman, ito lang ang naging reaksyon niya. Ganun talaga, di ba? Bukod kay Ang lalim. Binay. Nancy Binay, ang lalim nung ano mo. Ang lalim nung sagot mo. Ganun talaga. Ang lalim. Hindi maaarok ng abogado, Binay. Yung komentaryo mo doon sa sinabi sa hindi pag-attend ni VP Sara. VP Sara, hindi rin dumalo sa SONA ang dalawang kapartido at kaalyado ng mga Duterte na sina Senator Ronald Bato de la Rosa at Senator Bongo. Pareho silang dumalo sa pagbubuk. Yun na yun, ha? Yan yung sinasabi ko sa inyo. Ha? Tingnan natin si Senator Bato at si Senator Bongo na talagang kaalyado ng mga Duterte. Ayan na yun. Alam mo yung hindi pag-attend na yan. For whatever reason na sabihin nila, pasensya na po, Senator Bato at Senator Bongo, hindi ako naniniwala doon kung ano mang rason ginagawa ninyo. Sa akin, yan ay statement na kami sunod na sa yapak ni VP Sara. Yan ay pakikipag-alyado na at paninindigan sa mga Duterte. Sabi nga nung statement ni PRRD, sa Senado at sa Kongreso, ito na ang panahon na hindi ka pwedeng nasa gitna. Dapat, kino-call out nyo na ang pa-drug test ng presidente. Kino-call out nyo na yung mali. At ito, bagamat hindi naman nila directly sinasabi na magpa-drug test ang Pangulo, pero yung kanilang hindi pag-attend, may laman na po yan. Hindi na po maitatanggi yan, may laman na yan. At maraming salamat at naninindigan na si Senator Bato at si Senator Bongo. Yan na nga po, ulitin ko, yung dati naming sinasabi, lahat man ay magpagkakamali, but in the end, etong dalawang to, loyal talaga ito sa mga Duterte. Si Senator Bato at sa Senator Bongo. Pas ng sesyon ng Senado kaninang umaga. Pero nataong may check-up daw si Senator Go ngayong hapon habang wala namang binigay na rason sa pag-absent niya si Senator De La Rosa. Bok sa umpisa ng talumpati ni Pangulong Marcos, kapansin-pansin kanina na hindi nabanggit si Vice President Sara Duterte. Samantala, hindi rin nagpakita mga dating Vice Presidente na sina Lenny Robredo at Jejo Marbinay dito sa SONA, pati ang kapatid ni VP Sara ni si Congressman Paulo Pulong Duterte. O yun, si Pulong Duterte wala din. Ay, ayos, ha?